Marami ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tuluyang natatalo ng Russia ang Ukraine. Ang iniisip kasi ng marami, dapat mabilis lang ang laban kasi mas malaki ang populasyon ng Russia, 'di ba? Mas marami silang sundalo, mas marami silang tangke, mas marami silang eroplano at missiles. Pero ang realidad ng digmaan ay ibang-iba sa iniisip ng marami. Kaya ginawa ko ang video na ito para pag-usapan natin ang 5 pangunahing dahilan kung bakit matapos ang mahigit 4 na taon ng digmaan, hindi pa rin nakakamit ng Russia ang ganap na tagumpay laban sa Ukraine. Noong February 24, 2022, inilunsad ng Russia ang malawakang paglusob sa Ukraine. Maraming military analyst noon ang naniniwalang maaaring bumagsak ang capital ng Ukraine na Kiev sa loob lamang ng ilang araw. Dahil sa laki ng hukbo at dami ng armas ng Russia, marami ang nag-akalang magiging mabilis ang kanilang operasyon. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na mabilis na makuha ang Kiev, nakapaglunsad ang Ukraine ng matinding depensa. Lumaban ang kanilang mga sundalo, territorial defense units, at maraming sibilyan ang tumulong mula sa pagbibigay ng impormasyon hanggang sa pagsuporta sa logistics. Wow! Nahirapan ang Russia na makamit ang orihinal nitong layunin. Habang tumatagal ang labanan, lumakas ang depensa ng Ukraine at dumating ang tulong mula sa mga kaalyadong bansa. Dahil dito, napilitan ng Russia na baguhin ang strategy nito. Sa halip na ituon ang buong lakas sa mabilis na pagkuha ng Kiev, inilipat nila ang malaking bahagi ng kanilang operasyon sa silangan at timog ng Ukraine, kung saan nagpapatuloy ang matitinding labanan. Ipinakita ng unang yugto ng digmaan na kahit mas maliit ang isang bansa, maaari pa rin itong mapigilan ang mas malaking hukbo kung mahusay ang depensa, kung organisado ang pamumuno at may sapat na suporta. Ang kabiguang makamit ng Russia ang mabilis na tagumpay noong simula ng digmaan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit umabot na ito ng mahigit 4 na taon. Ang ikalawang dahilan kung bakit hindi pa rin natatalo ang Ukraine ay ang napakalaking suporta na natatanggap nito mula sa mga bansang Western. Sa madaling salita, hindi nag-iisang lumalaban ang Ukraine. Mula pa noong 2022, patuloy itong tumatanggap ng tulong mula sa US, mula sa UK, Germany, France, Poland, Canada, at marami pang ibang kaalyadong bansa. Pero teka, ano ang mga ibinibigay nila? Hindi lang ito pera. Kasama rin dito ang mga modernong air defense system na ginagamit para harangin ang mga missile at drone. Mga artillery system, armored vehicles, tangke, drones, radar, communication equipment, intelligence information, pagsasanay sa mga sundalo, at napakalaking supply ng bala at iba pang kagamitang militar. Bukod sa military aid, tumatanggap din ng Ukraine ng malaking tulong pinansyal upang mapanatili ang operasyon ng kanilang pamahalaan at mga pangunahing serbisyo habang nagpapatuloy ang digmaan. Dahil dito, kahit malaki ang nawawala sa Ukraine sa bawat labanan, may kakayahan itong ipagpatuloy ang depensa at mapalitan ng ilan sa mga nasisirang kagamitan. Ngayon, isipin natin ito. Kung walang suportang natanggap ang Ukraine mula sa mga kaalyado nito, magiging pareho kaya ang sitwasyon ngayon? Maraming eksperto ang naniniwalang ang tulong mula sa West ay isa sa pinakamahalagang factor na nagbigay sa Ukraine ng kakayahang ipagpatuloy ang paglaban sa loob ng mahigit 4 na taon. Gayunpaman, mahalagang tandaan natin na ang suporta ng mga kaalyado ay maaaring magbago depende sa mga desisyong pampulitika, budget, at mga pangyayaring nagaganap sa iba't ibang bansa. Kaya isa rin ito sa mga bagay na patuloy na binabantayan ng buong mundo. Ang ikatlong dahilan ay ang mismong laki ng Ukraine. Sa mapa, maaaring isipin ng iba na kapag nakuha mo ang isang lungsod o isang rehiyon, malapit ka ng manalo. Pero sa tunay na digmaan, hindi ganun kasimple. Ang Ukraine ang isa sa pinakamalalaking bansa sa Europa. Dahil napakalawak ng teritoryo nito, napakahirap itong sakupin at mas mahirap pa itong kontrolin sa mahabang panahon. Halimbawa, kapag umusad ang isang hukbo ng daan-daang kilometro papasok sa teritoryo ng kalaban, humahaba rin ang kanilang supply lines. Ibig sabihin, kailangan nilang patuloy na maghatid ng gasolina, ng bala, pagkain, ekstrang pyesa, gamot, at iba pang supply sa mga sundalong nasa unahan. Kapag naputol o naantala ang mga rutang ito dahil sa pag-atake, drones o sabotage, maapektuhan ang buong operasyon. Kahit gaano kalakas ang isang hukbo, mahihirapan itong magpatuloy kung kulang na ang kanilang supply. Bukod dito, hindi sapat na makuha lamang ang isang lugar. Kailangan mo rin itong bantayan at depensahan laban sa mga posibleng kontra-opensiba. Nangangahulugan ito
na kailangang mag-iwan ng mga sundalo sa bawat nasasakop na lugar. Kaya nababawasan ang puwersang maaaring gamitin sa susunod na pag-atake. Ito ang isa sa pinakamalalaking hamon sa anumang malawakang pananakop. Habang lumalawak ang kontrol mo sa teritoryo, mas lumalaki rin ang responsibilidad at gastos upang mapanatili ito. Kaya kahit may mga pagkakataong nakakaabante ang Russia sa ilang lugar, hindi nangangahulugan yon ng mabilis na tagumpay. Ang lawak ng Ukraine ay isa sa mga dahilan kung bakit naging mahaba, naging mabigat, at naging komplikado ang digmaang ito. Ang ikaapat na dahilan kung bakit hindi pa rin natatapos ang digmaan ay dahil parehong nakaranas ng napakalaking pagkalugi ang Russia at Ukraine. Kapag pinag-uusapan ng digmaan, kadalasan ang iniisip natin ay kung sino ang nananalo at kung sino ang natatalo. Pero sa modernong digmaan, may isa pang mahalagang tanong. Gaano kalaki ang halaga ng bawat panalo? Sa loob ng mahigit 4 na taon ng labanan, parehong nawalan ng maraming sundalo ang dalawang panig. Libu-libong buhay ang nawala at marami ring nasugatan. Bukod dito, daan-daan hanggang libu-libong tangke, armored vehicles, artillery, drones, missile systems at iba pang kagamitang militar ang nasira o hindi na magamit. At tandaan nyo ito mga kaibigan, hindi madaling palitan ang mga modernong armas. Ang paggawa ng isang tangke o air defense system o missile ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera, mga pyesa at mahabang panahon ng produksyon. Habang tumatagal ang digmaan, unti-unting nauubos ang mga kagamitan at kailangang palitan ng mga ito. Kasabay nito, kailangan ding magsanay ng mga bagong sundalo upang mapunan ang mga nawawala sa labanan. Dahil dito, parehong nahihirapan ang Russia at Ukraine na magsagawa ng malalaking opensiba ng tuloy-tuloy. Bawat pag-atake ay may kaakibat na malaking panganib at posibleng mabigat na pagkalugi. Ito ang dahilan kung bakit madalas nating makita na mabagal ang pagbabago ng mga linya ng labanan. May mga lugar na paulit-ulit na pinag-aagawan ng dalawang panig sa loob ng maraming buwan. Sa madaling salita, hindi lamang teritoryo ang pinaglalaban dito. Isa rin itong laban ng tibay ng ekonomiya, kakayahang gumawa at magpalit ng mga armas, pagsasanay ng mga bagong sundalo, at kakayahang tiisin ng isang digmaang maaaring tumagal pa ng matagal. Kaya kahit may mga pagkakataong may naiaabanting lugar ang isang panig, hindi ito otomatikong nangangahulugan ng mabilis na tagumpay. Dahil sa laki ng pagkalugi ng magkabilang panig, naging mabagal, naging mahal, at naging napakahirap ang digmaang ito. Ang ikalimang dahilan kung bakit hindi pa rin natatalo ng Russia ang Ukraine ay dahil nagbago na mismo ang paraan ng pakikipagdigma. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, noong unang buwan ng digmaan noong 2022, ang madalas nating nakikita ay malalaking convoy ng mga tangke, armored vehicles, at libu-libong sundalo na mabilis na sumusulong upang sakupin ang mga lungsod. Pero habang tumatagal ang digmaan, unti-unting nagbago ang sitwasyon. Ngayon, mas malaking papel na ang ginagampanan ng mga drone. Mula sa murang reconnaissance drones hanggang sa mga attack drones, ginagamit ang mga ito upang maghanap ng target, magbigay ng impormasyon sa real time, at direktang umatake sa mga tangke, artillery, at maging sa mga command post. Kasabay nito, lumawak din ang paggamit ng long-range missiles, precision-guided weapons, electronic warfare, at air defense systems. Laban ito ng teknolohiya, impormasyon, at bilis ng pagdidesisyon. Isa pang pagbabago ay ang matitinding depensibong posisyon. Maraming lugar ang nilagyan ng malalawak na trench systems, anti-tank obstacles, minefields, at iba pang depensa. Dahil dito, napakahirap para sa alinmang panig na mabilis na sumulong nang hindi nagkakaroon ng mabibigat na pagkalugi. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ng maraming military analyst ang labanan bilang isang war of attrition o digmaan ng unti-unting pagpapahina sa kalaban. Sa ganitong uri ng digmaan, hindi ang bilis ng pagsulong ang pinakamahalaga. Ang layunin ay unti-unting bawasan ang kakayahan ng kalaban sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga armas, logistics, infrastruktura at kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng nasasakop na teritoryo. Mas mahalaga kung sino ang mas kayang magpatuloy sa mahabang laban, makapagpalit ng mga nawawalang kagamitan, makapagbigay ng sapat na supply sa kanilang hukbo, at mapanatili ang suporta ng kanilang ekonomiya at mga kaalyado. At ito ang dahilan kung bakit kahit mahigit 4 na taon na ang lumipas, wala pa ring panig na nakakamit ang isang mabilis at ganap na tagumpay. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay naging isang mahaba, komplikado at patuloy na labanan kung saan ang tibay, teknolohiya at kakayahang magtagal ang isa sa pinakamahalagang sandata. So ang tanong,
Kaya ba talagang manalo ang Russia? Oo. May kakayahan pa rin ang Russia na magsagawa ng malalaking operasyon dahil sa laki ng kanilang hukbo at industriya. Ngunit hindi ito nangangahulugan na magiging mabilis o madali ang tagumpay. Sa kabilang banda, may kakayahan ding ipagpatuloy ng Ukraine ang depensa nito hanggat may sapat na tauhan, kagamitan at suporta mula sa mga kaalyado. Ibig sabihin, ang magiging direksyon ng digmaan ay nakadepende sa maraming faktor, kabilang ang sitwasyon sa larangan ng labanan, kakayahan ng bawat panig na magpalit ng mga nawawalang kagamitan, at antas ng suportang natatanggap ng Ukraine. So anong pinakamalaking aral dito? Ipinakita ng digmaang ito na sa modernong panahon, hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng mas malaking hukbo. Mahalaga rin ang technology, logistics, intelligence, kakayahang magpatuloy sa produksyon ng armas, suporta ng mga kaalyado, at tibay ng depensa. Ito ang dahilan kung bakit kahit mahigit 4 na taon na ang lumipas mula nang magsimula ang malawakang digmaan noong 2022, wala pa rin ganap na nananalo. Kung nagustuhan niyo ang ganitong klase ng geopolitical analysis, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa YouTube channel natin, at i-follow niyo na rin ang Facebook page natin para lagi kayong updated sa mga mahalagang pangyayari sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod nating video.